Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Sa pagpapatuloy ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brunei Darussalam, inengganyo niya ang mga negosyante ng sultanato na mamuhunan sa Pilipinas para sa ikauunlad ng parehong bansa. Sa kanyang pagdalo sa Philippine Business Forum sa capital na Bandar Seri Begawan, hinikayat ng Pangulo ang mga business leader ng Brunei na ituring ang Pilipinas bilang isang prime investment destination. Sinabi niyang malaki ang potensyal ng bansa sa sektor ng agribusiness, renewable energy at halal industry. Ibinida ng Pangulo ang pagsuporta ng gobyerno sa mga banyagang mamumuhunan tulad ng pagbuo ng Maharlika Investment Fund at pagpapadali ng proseso ng pagbubukas ng negosyo. Nariyan din ang pagpapatupad ng mga batas na nagpapaluwag sa foreign ownership sa mga industriya tulad ng Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investments Act, Public Services Act at Renewable Energy Act. Ibinalita rin ng Pangulo ang pagsasabatas ng Public-Private Partnership Code of the Philippines, Internet Transactions Act at Tatak Pinoy Act na magsusulong sa developmental goals ng gobyerno. Giit pa ni Marcos, porsigito ang Pilipinas na palakasin ng ugnayang pangnegosyo nito sa Brunei tungo sa paglago ng ekonomiya ng mga miyembrong bansa ng ASEAN. Naniniwala ang Philippine Navy na walang indikasyon na maipatutupad ng China ang inanunsyo nitong unilateral fishing ban sa South China Sea. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, pag-iingay lang at panlilin lang ang ginagawa ng China para panindigan ang posisyon nito sa agawan ng teritoryo. Sinabi niyang nag-anunsyo na noong 2021 ang China ng 4 na buwan na fishing ban pero wala pa silang inaarestong mangingisda, lalo na mula sa mga bansang nag-aangkin ng teritoryo sa South China Sea. Sa ngayon, patuloy niyang nangingisda sa West Philippine Sea ang mga mangingisdang Pinoy at may nakalatag na hakbangang hukbong dagat ng Pilipinas para protektahan sila. Nauna nang sinabi ng gobyerno na hindi nito kinikilala ang fishing ban na ipinatutupad ng China. Noong Lunes, inalmahan ng Department of Foreign Affairs ang fishing ban ng China dahil sa umano'y paglabag nito sa pandaigdigang batas at pagmamaliit sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Lagpas 51,000 tao o katumbas ng mahigit 11,000 pamilya na ang naapektuhan ng bagyong Aghon. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula ang mga ito sa 364 na barangay sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central at Eastern Visayas at Metro Manila. Halos 4,000 pamilya ang nanunuluyan sa 185 evacuation center. Nakapagpamahagi naman ng mahigit 4.1 million pesos na halaga ng tulong ang gobyerno tulad ng pagkain, transportation assistance, tirahan at hygiene kit. Samantala, nananatili sa isa ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng bagyo sa Northern Mindanao. Isa naman ang kumpirmadong nasaktan mula sa parehong rehiyon habang 7 ang bineberipika pa sa Bicol. Bukod dito, 22 bahay ang nasira ng bagyo habang 38 kalsada at isang tulay ang naapektuhan. Ligtas ang 13 Pilipinong tripulante at isang Ukrainian seafarer na sakay ng barkong tinamaan ng missile attack ng mga rebelding Houthi sa Yemen. Naganap ang pag-atake sa barko kahapon habang naglalayag ito sa Yemeni coast malapit sa Hodeidah. Ayon sa Department of Migrant Workers, na ipaalam na sa kanila ng local manning agency ng shipping company ang kalagayan ng mga Pilipinong lula ng barko at binabantayan nila ang kaligtasan at kalagayan ng mga ito. Bagamat nagtamo ng pinsala ang barko mula sa 4 na missile na pinakawalan ng mga rebelde, patuloy pa rin itong naglalayag patungo sa susunod nitong port of call. Tiniyak naman ng DMW na patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng mga Pilipinong tripulante at nakahanda rin silang magbigay ng tulong para sa mga apektado nilang pamilya. Una nang naglabas ang ahensya ng mas mahigpit na patakaran para sa deployment ng mga Filipino seafarer sa mga barkong maglalayag sa Gulf of Aden at sa ilang bahagi ng Red Sea na itinuturing na mapanganib na lugar. Sa ilalim ng bagong patakaran, may karapatan ng mga Pilipinong marino na tumangging ma-deploy sa nasabing mga lugar ng walang diskriminasyon at pangamba na mawalan ng trabaho o maparusahan. Pinatitiyak din ng DMW sa mga shipping at manning agencies na ipaalam sa mga seafarer ang mga panganib na kaakibat ng ruta at bigyan sila ng kalayaang pumili kung nais nilang magpatuloy o hindi. Nitong Marso, 2 Pilipinong tripulante ang nasawi sa pagsalakay ng rebelding Houthi sa kanilang barko habang naglalayag sa Gulf of Aden.
Nais ng Department of Tourism na madagdagan ng direct flight sa Brunei sa iba pang destinasyon sa Pilipinas. Sa kanyang pagdalo sa Philippine Business Forum sa Berkshire Hall Royal Brunei Polo and Riding Club sa Brunei, sinabi ni DOT Secretary Cristina Frasco na layunin nilang magkaroon ng direktang biyahe pa Brunei mula Cebu at Clark. Aniya, makikipagtulungan ng DOT sa Department of Transportation para sa pagbuo ng bagong ruta upang maisakatuparan ang planong ito. Kabilang si Frasco sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa Brunei kung saan pumirma ang mga ito ng ilang Memoranda of Agreement. Kasama sa kasunduan ng pagpapaigting ng turismo ng dalawang bansa na layong pataasin ang bilang ng mga turista at isulong ang iba't ibang destinasyon at atraksyon sa bansa. Noong nakaraang taon na itala ang nasa higit 6,000 turista sa bansa mula Brunei. Karamihan sa mga ito ay dumayo para mamasyal at magbakasyon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.